So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another content. And for today's video, ayan, Oppo A60 top features. Ano ba ang pwede natin makonsider ng mga top features dito sa smartphone na to? Tara, pag-usapan natin. Then mga ka-J-Vlog, for today's video, pag-uusapan natin yung isang napakamura na smartphone today, which is the Oppo A60. So itong smartphone na to ay syempre ito na yung pumalit sa Oppo A3X dahil again wala na po yung Oppo A3X mga ka-J-Vlog, phase out na siya. And ito na po yung pumalit, which is the Oppo A16 na very affordable lang. Pero when it comes sa SRP niya, real talk, medyo hindi ganun kabagay sa kanyang specification. So SRP kasi nito for the 4GB 64 is 6.5 and the 4GB 128 is 7.5. So as you can see, SRP medyo X tayo dito sa Oppo A60. Pero ito magandang balita. Dito sa ating product link ito. Tap mo yung video, may lalabas yung view products. I-click mo yung view products na yan. Mura nyo lang makukuha tong Oppo A60. Usually, pwede nyo itong makuha ng nasa 4,000 plus lang mga idol. Yung 4GB 64 niya at yung 4GB 128 ay pwede nyo makuha ng 5,000 pesos. So again, meron pa po yung special voucher, discount voucher. Pag bumili kayo dito sa ating product link, yan po ay para collaboration ng YouTube Shopping at ng online platforms sa mga consumers natin na bibili nitong Oppo A60. Kaya again, dito lang kayo bibili sa ating product link dahil mura nyo lang makukuha itong smartphone na to. So syempre dito sa ating video, pag-uusapan natin yung mga top features na pwede natin makonsider dito sa Oppo A60 at kung bakit isa to sa napakaganda rin bilhin na smartphone ngayon 2026. And syempre marami kasi naghahanap ng very affordable na smartphone na magagamit nila sa pang-araw-araw nila, especially yung karamihan ng mga consumers natin ginagamit ng smartphone for their work. For example, mga delivery riders, motor taxi riders, TNVS, diba? Ginagamit nila yung smartphone nila for navigating or to accept booking. And huwag kayong mag-alala, meron ako masasuggest nga sa inyo napaka-solid na smartphone na pwede magamit sa outdoor, which is itong Oppo A60. Dahil mga ka-J-Vlog, ang needs of brightness ito ay isa sa pinaka-main feature nito dahil meron tong 1100 nits of brightness. Narinig niya, napakataas ang needs of brightness na mo-offer nitong Oppo A60. Hindi lang yon. Kasi ng kanyang refresh rate, 120Hz refresh rate, 6.75 inches at syempre ang main advantage nito sa mga competitors niya for a price ng 4 to 5,000 pesos is of course display. So ito yung naka-punch hole display compared sa mga competitors niya na naka-notch display pa rin. So when it comes sa overall screen quality nitong Oppo A60, napakaganda mga idol, very gorgeous at hindi sila nagkakalayo din sa bagong labas na Oppo A6X. So ang maganda pang feature na pwede natin makonsider dito na pambato ng Oppo A60 is of course the battery. Napakalaki ng battery, 6,500 mAh na removable battery capacity ang ma-offer ng Oppo A60. A huge upgrade of course compared sa kanyang mga predecessor like the Oppo A3X and the Oppo A5i na nasa 5,000 mAh battery capacity. Ito, napaka-solid. Kumbaga, sobrang kunat ng battery nito, 6,500 mAh. Perfect na perfect. Syempre sa mga nag-work kasi alam mo naman sa mga nagtatrabaho ngayon, parang ang demand sa kanila is battery power. So ito ay mapoprovide niyan. And ay iba talaga nalilitan na sa 5K mAh, which is malaki pa rin naman ng 5K pero iba nalilitan na. At dyan naman papasok or makaka-attract ng consumer itong Oppo A6X dahil napakalaki po ng battery capacity nito. Pero the sad part is the charging rate. So kung nilakihan yung battery doon sa predecessor, nilitan naman yung fast charging rate niya. So ito ay 15 watts lang to compare sa kanyang mga predecessor na grabe, napakabilis, 45 watt fast charging. Yun yung pinaka-perfect iterno sa 6.5 mAh, diba? Pero again, di-downgrade ni Oppo yan. So 15 watt lang siya para ma-achieve siguro yung malaking battery capacity sa murang halaga lang. So kung iterno mo yung 6.5 mAh battery capacity sa 15 watt fast charging rate, more on 2 hours to 3 hours nyo full charge itong smartphone na to. Matagal, pero yan yung isa natin sa sacrifice para ma-achieve yung merong malaking battery capacity sa isang smartphone. Pero okay lang naman yan. Siguro iba, makaka-adjust naman dyan. For example, saksak nyo yan, ano lang kayo. Kunyari, nagpapahinga kayo, yan, kumain, diba? So, kunyari, pagkatapos ng work, saksak nyo agad bago ko magtulog. Hugutin nyo para, again, pagkagising nyo, mataas pa yung battery capacity or battery percentage ng inyong smartphone. Ang maganda pa dito na upgrade compare sa Oppo A3X is of course, yung kanyang chipset. So, yung chipset nito is the Qualcomm Snapdragon 685 na to mga idol compared dun sa kanyang predecessor
na medyo gas-gas na yung processor na yun. Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 processor. So medyo mabagal, marami nagrereklamo sa 6S Gen 1. Pero dito sa 685, so far so good the performance, opening of apps, walang delay, walang slow response naman so far dito sa smartphone na to. At pwede rin gamitin for gaming ang Qualcomm Snapdragon 685. Pero again, yung in-offer nito na 4GB64 is a big no-no for gaming. Kung maglalaro kayo dito, parang mas magandang kunin nyo yung 4GB 128. So magtatanong din Lods about dun sa 64GB, sulit pa ba yun? Lalo na po ngayon 2026, medyo hindi na po talaga kasyang 64GB. Tama kayo dyan mga ka-J-Vlog. Pero yun nga, meron namang way para ma-expand yung storage nila via micro SD card. So bumili kayo ng micro SD card, I think up to 1TB naman ang pwedeng malagay dito. Dito nyo na lang kayo maglagay ng mga photos, videos, mga files nyo. Tapos yung 64GB na internal storage nyo, more on focus nyo na lang doon is of course the software and yung mga application na i-install nyo. Kasi yung mga applications po ay hindi po pwedeng malipat or ma-install sa memory card. Kailangan pa rin is yung internal storage niya. Pero sa kanyang presyo na 4GB64, I know it's not a perfect fit pa rin. 64GB, mas okay yan, around 3,000 pesos. Pero based on my observation, parang binalas ka ni Oppo para ma-achieve yung mga ibang specifications for its price. Maganda na yon na mura na lang siya sa online, pero pagdating sa kanyang SRP na 6.5, yung 64GB is a big no-no, even the 4GB of RAM. Kaya mas mabuti, mabili nyo to ng sale para mas maging sulit ang inyong hard-earned money. Next, yung operating system. Yun din naman ang nakaka-disappoint dito dahil nung binili natin to ng February, naka-Android 15 po ito. So, meron din naman mga news about sa Oppo A3X na na-update siya ng isang beses. So, let's hope na ma-update din to sa Android 16. Pero sana mas better na nasa Android 16 na siya out of the box. Mas okay sana. Pero the down part nga lang doon is Android 15. Parang 50-50 pa yung chance na ma-update to sa Android 16. Isa naman magandang feature nito for its price tag is yung camera. Even though 13 megapixel lang siya, malinaw rin naman ang mapoprovide na photos netong si Oppo A60. As you can see dito sa ating photo samples, malinaw din naman ang mapoprovide netong smartphone na to. Ayan o. Even the front-facing camera, malinaw din naman siya mga idol. For its price of 4,000 pesos, it can do the job naman at makakapag-provide din naman to ng outstanding photo quality for its price segment. Pero again, huwag kayo malilin lang dito sa pangalawang camera nito. Is a monochrome lens. For me, is very useless. Monochrome kasi pwede naman natin magawa yan via software. Hindi naman natin kailangan ng lente. So siguro mas better na nilagay nila dito is macro or ultra-wide camera, di ba? Pero macro lens for me is useless yan. Next mga idol na isang magandang feature, I know sa iba hindi naman to, more on focus design. Ang ganda ng design niya, hindi nyo akalain na meron itong malaking battery capacity. Biruin mo ang battery nito is 6.5, pero hindi natin mapansin dito sa Oppo A60 dahil ang nipis niya at lightweight din naman itong smartphone na to. Ergonomics and all, maganda naman, and kumbaga matte finish din naman siya overall. Kumbaga hindi naman siya prone sa mga fingerprint smudges or madumihin itong smartphone na to. Lalo na tong color violet na to, na resemblance ko dito is yung syempre the very popular na Realme 5 before. Ayun, ang ganda oh. Di ba may effect siyang ganyan. So again mga ka-J-Vlog, kung interested kayo bumili ng Oppo A60, ito na yung the best time bumili nito dahil very affordable lang sa online. At ang maganda pa dito, available to sa mga iba't ibang mode of payment sa online. Mura at may discount voucher pa. Ang maganda rin consider dito is yung kanyang ano pa tawag dito, yung kanyang water protection dahil meron tong IP64 water and dust resistant. So tulad nga sinabi ko, maganda tong i-recommend sa mga motor taxi riders natin kasi there's a tendency umulan, may protection tong smartphone na to sa ganyang scenario dahil meron siyang water protection. Pero again, hindi po siya pwede masubmerge sa water, medyo mababa yung protection niya for that kind of scenario. Pwede lang siya matalsikan ng tubig, raindrops at marami pang iba. So again, kung interested kayo dito sa Oppo A60, ito na yung the best time nyo bumili nito at yan yung mga share kong top features sana makatulong to sa inyong buying decision dito sa smartphone na to. Pero for me, for a price tag na 4,000 to 5,000 pesos, sulit din naman siya mga ka-J-Vlog. Marami siya mga ganda specifications na ma-offer sa inyo. Pero kung mabili nyo siya ng SRP, medyo hindi po okay yan. Meron na naman nag-comment dyan, Lods, nakita ko sa online 6K to. Again, nag-iiba po presyo niyan, depende po sa sale niyan. For as low as 4,000 to 5,000 pesos, pwede nyo makuha to. Lalo na pag payday, double number sale,
yun na yung chance nyo makuha itong si Oppo A60 sa bagsak presyo na halaga. So abangan nyo lang din yung ating game test dito sa ating sa Oppo A60 dahil titest natin ito sa may iba't ibang senaryo. At again, dito na kayo bumili sa ating View products. Mura at bagsak presyo lang itong smartphone na to. Isa sa pinaka affordable na smartphone na pwede ma-recommend ngayong 2020.